Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako si Lerma Novales Sarmiento. Sa araw na to, ang topic ko ay Do you know Duterte is protected by the Holy Spirit? Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, na siyang nananahan sa ating katawan ay ang siyang Diyos, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, mamamatay tayo at lilisan dito sa mundo. Kung kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Si Tatay Digong, honestly, marami siyang nasagasaan na mga pare na nagalit kay Tatay Digong dahil sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pare ay stupid at walang common sense. Well, ang katotohanan, ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya na si Philip II. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan na parating kasama ng ating kaluluwa ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, na siyang gumigising sa atin kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Narito na tayo sa huling panahon. Ngayon na si Tatay Digong ay nasa Netherlands kasi pinagkaisahan siya ng mga kampo ng kadiliman na galit sa kanya. Maraming mga pari ang sumuporta kay Bongbong Marcos na nasa panig ni Juan Ponce Enrile na Judas at traidor na siyang advisor ni Bongbong Marcos. Ang pinagkaisahan ang mga Duterte. Si Sara Duterte, sinalungat niya ang kanyang ama at hindi niya sinunod ang kagustuhan ni Tatay Digong na siya yung lumabang presidente. Bagkus, nagpasakop siya na ibigay kay Bongbong Marcos ang pamumuno. Ngayon, sa realidad ng nagaganap sa ating mundo, si Bongbong Marcos ay walang ginawang kabutihan sa mga Duterte. Pagkos ay tinraidor ni Bongbong Marcos ang mga Duterte. Ang katawan ni Tatay Digong at ni Bongbong Marcos parehas siyang templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ng bawat isa, ng bawat tao. Si Bongbong Marcos, alam ng Espiritu Santo na ang puso ni Bongbong Marcos ay nagpupuri sa demonyong Judas at traidor na si Satanas. Ang Diyos ni Bongbong Marcos ay si Satanas na Judas at traidor. Si Tatay Digong, ang kanyang Diyos na sinasamba ay ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan dahil naglalakbay si Tatay Digong sa espiritu at katotohanan na may pagpahalaga sa buhay espiritual ng kanyang kapwa. Honestly, ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na iniidolo ng mga pari ang kanilang sarili na silang tawaging Father na amang espiritual. Ang mga pari ay hindi mga banal na nakahihigit sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Ang nagbibigay ng buhay sa mga pari
kay Tatay Digong at sa buong sangkatauhan ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay magpahayag ng katotohanan na maraming mga anti-Duterte ang galit na galit kay Tatay Digong dahil marami si Tatay Digong nasagasaan ng mga negosyante ng droga. Maraming mga pari na silang mga bulaang propeta at kampo ng kadiliman ang minura ni Tatay Digong at sinabihan ni Tatay Digong ng stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Well, honestly, ang katotohanan, totoo naman ang sinabi ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Dahil hindi naman nakikita ng mga pare ang katotohanan na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin ang Diyos na makapangyarihan ng may pag-aari ng kanilang buhay at hindi ang kanilang sarili. Honestly, gusto rin ni Tatay Digong na durugin ang simbahan ng Romano Katoliko para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na siyang nanakop din sa ating bansa. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas. At ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong ay ang siyang totoong Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus na parati ring kasama ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo. Si Jesus ang sinugo ng Espiritu Santo, siyang espiritu na nagmula sa langit. Dahil si Jesus ay espiritu na pinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. At ang espiritu ay Diyos. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Ang Espiritu Santo ang nagpapahayag ng katotohanan na siya ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ay narito dito sa ating mundo na siyang may hawak ng buhay ng bawat tao, na hindi nakikita ng maraming tao. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at ang labanan dito sa mundo na ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay labanang espiritual. Spiritong mabubuti laban sa spiritong masasama. Ngayon, ang mga Duterte ay pinagkakaisahan ng mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman. Maraming mga galamay ang mga anti-Duterte na sumusuporta sa kanila. Yung mga pare na galit kay Tatay Digong, na minura ni Tatay Digong, yung si George Soros na siyang founder ng Open Society Foundation. Ang Open Society Foundation at ang human rights ay connected yan kay George Soros sa Open Society Foundation. Kahit mag-research pa kayo, makikita niyo ang katotohanan na ang ICC at ang human rights, mayroon silang history, strong connections sa Open Society Foundation na ang founder ay si George Soros. Lahat ng nagaganap sa buhay ng mga Duterte ay planado yan ni na George Soros, Juan Ponce Enrile, ni na Bongbong Marcos, ni na Lloyda Nicholas Lewis, ng founder din ng ABS-CBN, lahat ng mga media na against kay Tatay Digong, ang mga kaparian, at yang sina Maria Ressa, dahil si Maria Ressa, puppet niya ni George Soros. Ang financier ng Rappler ay si George Soros. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magbahagi ng katotohanan, ang mission ko ay
itaas ang pangalan ng Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng ating buhay. Narito na tayo sa huling panahon. Ang laban ni Tatay Digong ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ngayon, si Sara Duterte, dahil nagpa-under siya kay Bongbong Marcos, na maging vice presidente lang siya, so ngayon napagkakaisan siya ng mga demonyo ni Juan Ponce Enrile, na mga kaparian na galit kay Tatay Digong, at yang sina George Soros, sina Maria Ressa, lahat ng mga pare na nagalit kay Tatay Digong, nang minura ni Tatay Digong ang mga kaparian, nang sinabi ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Pilit mang wasakin ng mga kalaban ni Tatay Digong ang pangalan niya, ang pamilya niya, pero ang Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan ang nagpoprotekta sa mga Duterte. Even though nagkamali si Sara sa hindi niya pagsunod sa kanyang ama, pero na-realize niya ng kanyang pagkakamali kung ano ang naging bunga. Tinraidor siya ng tao na inaakala niya na kaibigan niya, na nasa panig niya. Pero ang hindi nalalaman ni Sara Duterte, si Bongbong Marcos ay mas loyal yan kay Juan Ponce Enrile na siyang advisor niya na naghudas sa ama ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos, bangag yan, adik at wala yang sa katinuan ng kanyang utak dahil naiga na ng droga, kung kaya hindi yan magkakaroon ng katinuan sa kanyang isipan para suriin ang tama at mali. Ang kay Marcos, kung sino ang makakapag-please sa kanya, kay Bongbong Marcos, doon siya sumasandal at kumakampi. Kung kaya, naging magulo rin ang politika sa ating bansa. Pero narito na tayo sa huling panahon. Mahahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo ang Diyos na makapangyarihan ng may pag-aari ng ating buhay. At lahat ng mga demonyo, yung mga bulaang propeta na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, na dinala ng mga Espanyol, at sa yung mga adik, yung mga pusher, tatandaan yung lahat ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang may hawak ng buhay nyo yung Espiritu Santo rin. Tayong lahat ay mamamatay at lilisan dito sa mundo sa oras na umalis na ang kaluluwa sa ating katawan. At ang ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At kung hindi natin sinamba at hindi natin inibig ang Espiritu na nanaan sa ating katawan, hindi tayo naglakbay sa Espiritu at katotohanan, ang ating kaluluwa ay hindi maliligtas sapagkat hindi tayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin tayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Sapagkat ang mga tao na naglalakbay sa nakikita lang ng mata, ay dito lang yan sa mundo nagmula. Pero kapag muli nang ipinanganak ang iyong kaluluwa sa Espiritu, maglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan, pangangalagaan mo ang kaluluwa ng iyong kapwa na huwag maligaw ng landas. Kung kaya hinihikayat ni Tatay Digong na umalis at tumalikod ang mga tao sa droga. Dahil ang droga ay walang idudulot na kabutihan sa kaluluwa nating mga tao. Maliligaw ng landas ang kaluluwa ng tao na gumawa ng kasamaan. Nakalabanin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Ang mga pare na hinihikayat kayo na sumamba sa mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan at sila yung tawagin yung amang espiritual, ay mga bulaang propeta at sugo ng demonyong si Satanas. Hindi nyo sila dapat paniwalaan. Honestly, mga pare ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus. At alam yan ng Espiritu Santo. Dahil ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo.
Yung mga gumagawa ng mga katarantaduhan, kay Tatay Digong, honestly, ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Mapagmataas, mayabang, mga hudas at traidor, at feeling ng mga demonyo sila yung hari dito sa mundo, na dapat sila lang yung paniniwalaan nyo. Pero ang katotohanan, ang dapat lang yung paniwalaan ay ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating katawan, na may pag-aari ng ating buhay dahil siya yung maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. Ang ICC, honestly, connected yan kay George Soros sa Open Society Foundation. Yan ang katotohanan na ibinabahagi ko sa inyo sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan, na siyang Diyos na aking pinaglilingkuran at sinasamba, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong ay ang Espiritu Santo rin. At sinabi nga ni Jesus, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. Ang Holy Spirit, kapag tinanggap mo yan, yan ang tatayo na iyong advocate, helper, at comforter. Na kapag humarap ka sa paghuhukom ng tao, ang Espiritu Santo magsasalita para magsabi ng katotohanan patungkol para sa iyo. Honestly, si Tatay Digong, ang katawan niya ay templo ng Espiritu Santo, at kahit anong gawing paninira ng mga anti-Duterte sa Duterte, hindi nila magigiba ang mga Duterte. Dahil ang nangangalaga at nagpoprotekta sa mga Duterte ay ang Espiritu Santo rin, na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Yang sina Risa Hontiveros, sina Leila de Lima, Trillanes, Bongbong Marcos, yang sina Binay, Grace po, na sila ring gusto nila na ma-impeach si Sara Duterte. Ang puso ng mga yan ay wala sa Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng mga taong hudas na to, mamamatay ang mga taong yun at ang kanilang kaluluwa ay maglalangoy sa impyerno. Dahil una sa lahat, hindi si Tatay Digong, hindi si Sara Duterte ang una nilang sinisira at hinahamak, kundi ang Espiritu Santo na parating kasama ni Tatay Digong at ni Sara Duterte, na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Ang mga tao na pilit ibinababa ng mga taong hudas, traidor at demonyo dito sa mundo, ay siyang itataas ng Espiritu Santo. At ang mga tao na nagbababa sa kanilang kapwa at nagmamataas sa Espiritu Santo, ay ang siya namang ibababa ng Espiritu Santo at lulupigin ng Espiritu Santo. Ang kanilang kaluluwa ay mangangahulog sa impyerno at walang puwang ang kaluluwa nila sa langit. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, sapagkat hindi nila kinilala sa puso nila ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ng tao, na siyang nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang nag-iisang Espiritu at Diyos, na amang espiritual na nagsugo kay Jesus na may pag-aari ng ating buhay, ay narito sa ating mundo. At lulupigin na ng Espiritu Santo ang mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, bilang na ang mga araw ni Satanas. Kung kaya yung mga demonyo, yung mga kampo ng kadiliman, ay nagwawala na sila.
dahil bilang na ang kanilang araw. Lulupigin na sila ng Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual na may pag-aari ng langit at lupa at may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kaya sa mga taong natutulog ang inyong kaluluwa, mag-repent na kayo. Tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ng inyong katawan at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo para malupig ang kasalanan. At pag nalupig na ang kasalanan, itong ating mundo ay babaguhin ng Espiritu Santo. Mapupuspos ng liwanag, pag-ibig, pagkakaisa, at pagkakasundo at pagmamahalan na tanging ang Espiritu Santo lang ang sasambahin at kikilalanin na Diyos at Amang Espiritual na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At maglakbay kayo sa Espiritu at katotohanan sapagkat yan ang totoong mananampalataya na ninanais ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Honestly, darating ang araw, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa ay dudurugin ng taong bayan. Maraming mga tao ang magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo na tanging Espiritu Santo lang na nanasa kanilang katawan ang kanilang sasambahin at kikilalanin na Amang Espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Ang mga rebolto na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay susunugin at dudurugin. At ang mga simbahan ng Romano-Katoliko, dudurugin yan at ang lupa na tinatayuan ay muling ibabalik sa gobyerno. At ang pangalang Maharlika na binura ng mga Espanyol ay muling ipapanganak at ibabalik sa totoong pangalan nito. Muling ipapanganak ang pangalang Maharlika na siyang ninanais din ni Tatay Digong na ibalik para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ang ating bansa, ang bansang Maharlika, ay ang lupang hinirang ng banal na spirito na siyang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual na may pag-aari ng langit at lupa at may pag-aari din ng ating katawan at kaluluwa. Mag-repent na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo kung gusto nyong maligtas ang inyong kaluluwa na huwag mapunta sa impyerno. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!